8,000 piso kada buwan ang sweldo ng dating kasambahay na si Gina Macahilos nang magsimula siyang mamuhunan sa stock market noong 2010. Sa halagang 5,000 pisong natanggap niya na Christmas bonus, nakipagsapalaran siya sa stock market. Ang pamumuhunan sa stocks ng isang kumpanya ay ang pagbibigay ng pera para magamit sa mga proyektong magpapalago sa kumpanya at sa kita nito. Ang naglagay ng pera sa kumpanya ay nagiging stockholder o nagkakaroon ng bahagi sa pag-aari nito na kumikita o nalulugi depende sa performance ng kumpanya. Kada buwan, naglalaan si Gina ng 2,000 piso mula sa kanyang sweldo para bumili ng stocks. Kalipas ang 7 taon, umabot ang pera ni Gina sa stock market ng higit 1 milyon. Siyempre at first ma'am kasi maid po ako. Siyempre yung stock market parang pang feeling pang mayaman. Kahit mahirap yung buhay at sweldo kung basta may discipline. Dito nag-invest ang driver na si Hildo Bactan na nagsimula rin sa 5,000 pesos noong 2011. Naghuhulog ng 2,000 tuwing makaiipon at ngayon ay may 300,000 sa mutual funds. Sa umpisa po mahirap po talaga. Kailangan po mag-change ka ng life sa mga gastusin. Nakakagulat no, kahit kasambahay, driver o simpleng tao, pwede raw mag-invest sa stock market. Alam naman natin yung buhay ng kasambahay, halos buong sweldo pinapadala sa probinsya. Awang-awa ako. Ang problema sa bangko, hindi pang long-term investment yan. Hindi lalago ang pera sa bangko. Yung isang simpleng tao pwede mag-invest sa stock market. Step by step, itinuro ni Bo sa mga kasambahay ang proseso sa likod ng pagsa-stock market. Number 1, you need to learn. Mag-attend ng seminar. There are 2 ways of getting into the stock market. 2 paraan. Una, ang tinatawag nilang trading the stock market. Hindi tayo dyan. Doon natatalo ang mga tao. Kasi nag-trade. Ang trading ganito. Bibili ka ngayon, bukas bebenta mo. Tayo, investing. Ang investing iba. Bibili ka ngayon, ang pagbenta mo mga 6 months from now, 1 year from now, 2 years from now, 5 years from now. Ha? Tapos, number 2, ang investing, buwan-buwan ka dapat bumili. Maski 1,000, 2,000 a month lang, buwan-buwan bumibili ka. Regular. Importante yan. Number 3, whether the market is up or down, bibili ka. Hindi mo tinatime ang market. Pag investing ka, doon ka lang sa top 20. Yung pinakahiganteng kumpanya, mag-aral. Kailangan huwag ka pumasok sa isang bagay na wala kang alam. Sasabihin nila, ay, wala akong oras. Eh, di ka yayaman. Ay, ayoko mag-seminar. Hindi pa ako nagsiseminar sa buong buhay ko. Eh, di ka yayaman. Huwag tayo matakot sa isang bagong bagay na pwede. Paano pa ba mapapalago ang iyong ipong pera? Payo ng mga eksperto, i-invest mo. Pero saan? Paano? At magkano? Hiningi namin ang payo ng isang kilalang financial advisor na si Francisco Colayco tungkol dito. Yan stock market at yung mutual fund, yan ang the greatest democratizer. Ang problema, hindi alam ng wala. Isa sa mga inirekomendang investment ay ang stock market. Kaya ang ginagamit na pera sa stock market ay yung perang hindi mo kailangan. Yan yung perang pwede mong iparada ng 5 taon. Ngunit hindi niya ito ipinapayo sa mga hindi aral sa kalakaran ng stock market. Sa halip, pwede nilang subukan ang mutual fund investment. Babakas ka na lang. At yung fund na yan, bilyon ang pera niya. So kung sila yung naka-invest sa 20 stocks, yung 10,000 mo, sapa rin doon. Sa 20 stocks, hindi lang sa isa. 5 hanggang 10,000 lang ang kailangan mo para makapagsimula. Ang kakampi natin, time, hindi timing. Alam mo ba yung 33 pesos a day mo? Kung kikita ng 20% yan, walang tigil. In 40 years, alam mo kung magkano pera mo? 97 million. May talo ba? Meron. Matatalo ba? Malamang hindi. Kung regular ka mag-invest. Same amount, kung kaya mo buwan-buwan, o every other month, o every year, o kahit na anong gamitin mong bata yan, basta't regular. Kung interesado kayong malaman ang mga mutual fund companies,